May mga buhay na nawasak hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang pagkakamaling hindi na mababalikan. Wheelchair niya. Ito, mayroon ding itlog. Para sa mong tamang. Oh. Oh, mayroon ding itlog. Nakita nila dito yung actual situation ng bahay ni Kuya Ablo, talagang hindi siya komportable. Kung makikita nyo lang sa loob, na parang delikado na. Ito ang kwento ng isang mangingisdang kayang sumisid ng malalim, ngunit mas malalim pa ang kanyang sinapit. Sa nakaraang video namin, nakita natin ang buhay po ni Kuya Abloy, isang dating mangingisda na kayang sumisid ng 20 meters sa ilalim ng dagat. At doon natin nalaman na nasangkot siya sa isang pamamaraan na illegal na pangingisda. Yun ay pagdidinamita. Kaya kung nakikita nyo sa video ay yung isang mata niya ay nabulag. At doon, nakulong siya ng 7 taon. Sa sitwasyon ni Kuya Abloy, nung nalaman namin o nakita namin siyang naka-wheelchair, binisita natin yung bahay niya at doon nakita namin ang sitwasyon na nakakaawa talaga. Dahil sabi ng mga residente doon, wala siyang source of income kasi hindi siya makalakad. Ano lang siya ng tulong sa kanyang tiyahin, yun yung nag-aalaga sa kanya kasi wala siyang pamilya. Tapos, minsan wala silang ulam, yung tubig lang yung inuulam nila. Talagang naawa kami. Nagpapasalamat talaga kami sa ACS, lalo na sa president ng ACS, isang kaibigan natin na pinakita natin yung video sa kanila at hindi naman sila nag-alinlangan na tumulong sa atin. So nandito tayo ngayon sa Barangay Baod, sa location na sa bahay ni Kuya Abloy, at dito dala natin ang mga kunting regalo o mga basic needs ni Kuya Abloy. Hindi to galing sa amin, kundi galing sa ACS Adventist Community Service. It's our pleasure na tinugunan nila ng pansin ng ating munting hiling. Ang katong uban. Kanog niya. Sige. Katong uban. Asa may natin butang? Dinhila siya na ito putarong. Dira, isa ko na. Ito, daday. Okay. Kuya Abloy, itong mga dala namin ay hindi talaga galing sa amin. Galing to sa Adventist Community Service. So kami lang naging tulay dahil sa ginawa natin na video, nabigyan tayo ng chance kahapon na mapakita. Di rin nato palingkuran si Kuya Abloy, si wheelchair niya. Ito, mayroon ding itlog. Para sa mong Oh. tamang. Oh, mayroon ding itlog. Tingin mo bukas. Yung katuig na. Oh, duwa ka tuig yun, nagdagan man na. Isang sakong bigas Ah, na okay. dito. At least Sa hindi grocery, mayroong Pwede itlog natin din. So, ito yung sitwasyon ng bahay ni Kuya Abloy. So, makikita nyo, dahil hindi siya makalakad, dyan lang siya sa loob. Kung iihi siya or magbabawas, dito siya sa ilalim. Yan. So, kung sa actual po na, kung nandito kayo sa actual ay parang nangangamoy talaga yung tapos iba yung amoy kasi yung pagbabawas niya ay kinakain lang ng mga aso tapos umihi siya dyan sa ilalim. So, Dahil wala na siyang pamilya at hindi na rin siya makalakad, wala siyang pagpipilian kundi sa ilalim na lang ng bahay umihi at magbawas ng dumi. sabi ng presidente ng Adventist Community Service ay hahanap daw tayo or sila ng paraan na para mabahayan siya ng komportable, tapos gagawa ng CR na pag uihi siya or kanang magbabawas siya ay diretso na sa bowl doon para hindi ganito bal. Tingnan nyo, para hindi ganito yung sitwasyon. Talagang talaga nakakaawa talaga. Ating pagsisikapang ayusin ang bahay mo dahil talagang nakakaawa ang kalagayan mo para hindi mo na itatapon ang dumi mo sa labas at hindi na kainin ng mga aso. Doon daw tayo gagawa sa likod. Pagsisikapan nating magawa na yan. Sa susunod na pagbalik namin dito, iyan na ang gagawin natin. Ano ang masasabi mo, Kuya Abloy, sa mga taong nagbigay ng tulong sa iyo? Yung salamat sa Ginoo. Dako kayong salamat. Napaiyak si Kuya Abloy dahil hindi niya lubos inaasahan
na may biglaang tulong na darating para sa kanya. Ang naalala ko dati, 10 years old ako noon. Yung ate ko ay 12 at yung bunso ay 5 years old. Naglalako ng isda ang mama ko dahil maagang pumanaw ang papa ko. At siya yung nag-aalaga sa amin kasi hindi pa kami marunong magluto sa edad namin noon dahil hindi kami naturuan. So, siya talaga ang nagluluto. Galing siya sa pangingisda. Pag-uwi niya ay lulutuan kami. Magsasabaw siya ng isda. Masasarap ang mga pagkain binibigay niya sa amin dati. Sa natandaan ko noong nasa kanya pa kami. Kaming magkakapatid, hindi talaga kami pinapakain ng tuyo. Yung tuyo at bagoong, ang kadalasan niyang binibigay ay escabeche, gulay. Magaling kasi siyang magtimpla, magaling siyang magluto dati. Kaya yun ang di ko malilimutan sa panahon na nagkaganyan na siya. Ay naawa ko at nasaktan. Ikaw dapat ikaw dapat. Parang natatakot sila guys sa camera sa Telia. Magandang hapon po sa lahat ng manonood. Amin po na gusto lang namin makatulong kasi yun po yung pakay at gusto namin sa grupo na makatulong kahit kaunti. So sa may mga gustong tumulong, pwede kayong magpaabot ng tulong dito sa atin. Nakita nyo tong bahay ni Kuya Abloy, tingnan mo. Tingnan mo nga dito sa loob dong. Tingnan mo, yan. Oh. Kawawa talaga. Kailangan talaga ng kailangan talaga ng mabigyan natin ng maayos na bahay. Kahit hindi malaki, kahit maliit lang. Basta bigyan natin yung medyo plastada na bahay. O, komportable kasi ito pag umuulan, talagang mababasa to. Nahirapan siya pag tumae siya, diyan lang yung mga diyan lang yung mga sa ilalim. Kaya kailangan talaga natin na ayusin ng konti. Kaya kailangan naman na suporta sa mga tao, yung taong may malambot na puso. Kung gusto niyo tumulong, talagang yung mga tulong niyo makakarating dito. Makikita nyo kasi i-upload namin. Yun lang po, maraming salamat. Sobrang bait talaga niya sa amin dati, sir. Hindi lang ako na bata, marami kami. O yung mga bata dito kasi edad ko, nagtitipon sa kanyang bahay. Oo, nagtitipon kami sa kanyang bahay. Pakainin niya yung mga bata. Kain kayo dito. Tatawagin niya yung mga bata. Kami lahat ng mga bata. Mabuti talaga siya sa amin, napakabuti. Naging papa siya namin noon, siya ang gumabay sa amin. Tagapakain, tagaluto siya. Yung sa almusal, tanghalian, hapunan, tatawagin niya talaga kami. Kahit nga yung maghugas ng pinggan ay hindi ako pinapahugas. Kasi siya lang daw ang maghuhugas. Oo, ganyan siya. Sobrang bait talaga niya sa amin. Grabe ang pagmamahal niya sa amin. Hindi man namin nagawang alagaan ng aming papa kasi maagang pumanaw. Kaya sa kanya na lang kami bumabawi. Kasi siya yung nagpapakain sa amin sa panahon na wala na yung papa namin. Siya. Nga. Sa istorya nimo sa iya sa una. Yang Ang ako rang ika-store siya, salamat kayo. Sa time nga, wala may ginikanan nga di may kasugakod. Sa itong time nga naa siya naggabay sa mua, nag-provide sa pagpakaon sa mua. So, nakita niyo naman yung sitwasyon ni Kuya Ablo dito. Talagang nagpapasalamat kami sa presidente ng ACS dahil yung goal namin at saka goal nila ay parehang-pareha. So, nakita nila dito yung actual situation ng bahay ni Kuya Ablo, talagang hindi siya komportable. Kung makikita nyo lang sa loob, na parang delikado na. Kaya sabi niya ay pagagawa namin ng bahay. Kahit hindi gaanong kabungga, pero at least meron siyang komportabling bahay na matitirihan. Hindi man namin nabago ang kanyang buhay, at least napadama namin sa kanya na meron pa ding mga tao na handang makinig at mabigyang pansin ang mga taong katulad nila.